mga nagpaplano pa lang na bumili ng paputok at pailaw sa paputok sa kapital na Bukawi, Bulacan, sulitin po ninyo ang pagpunta dyan. Nakaamba pang tumaas ang presyo ng mga yan pagkatapos ng Pasko. Para sa Update Live na magbabalita si Shaila Francisco, live mula sa Bukawi, Bulacan. Hi Shaila, marami na bang namimili ng paputok dyan sa Bukawi? Angela, kung ikukumpara ng mga nakaraang taon kung kailan punong-puno ng mga kotse ang mga ito, ngayon hindi gaanong marami yung bumibili. Yun nga yung panghihinayang ng mga tindera dito kasi matumal daw ang bentahan. Ang masama pa or nakakahinayang pa, mas marami silang mga produktong binibenta at mas mura na nga yung mga produkto ng 100 pesos hanggang 10,000 pesos kumpara nung mga nakaraang taon. So hinihintay nila yung dagsa ng mga mamimili sana ngayon. Angela? So matumal at sabi mo nga, mas mura ngayon yung mga paputok dyan. Ano yung pinakamabentang paputok dyan ngayon? Eto nga Angela, no, tinanong natin yung ilang mga tindero. Ito daw yung mabenta, ito yung mga aerial pailaw na, ito 16 shots to, naglalaro lang to sa 1,500 hanggang 1,700 pesos kumpara sa mga lampas 2,000 nung nakaraang taon. Mabenta raw ito karaniwan pag bago magpasko dahil nasusulit at maganda raw kasi tingnan itong mga ito. Angela? Pagkatapos ng Pasko, panigurado, mas dadami yung bibili ng paputok para sa bagong taon. Nakikita bang tataasan yung mga presyo ng mga paputok dyan, Shaila? Angela, tama ka, no? Sa tansya ng mga tindera dito, posibleng tumaas ng hanggang 400 pesos yung presyo ng ilang mga small at medium size na paputok at pailaw, habang libo naman yung itataas ng mga mas malalaking mga paputok at pailaw pagkatapos ng Pasko. Kaya nga inaabisuan na nila ngayon ang mga mamimili na bumili na habang mura pa para iwas din siksikan dito sa Bukawi, Bulacan. Angela? Shaila, may panawagan na iban ang lahat ng paputok, ano? Ano ba yung masasabi dyan ng mga mamimili and of course yung mga nagtitinda? Angela, karamihan sa mga nakausap natin, yung mga tindera, syempre hindi sila pabor dito dahil negosyo nila ito. Una, marami dito ay inuutang yung mga binebentang paputok at binabayaran na lang kapag nakabenta na. So binabayaran nila yung mga paputok pagkatapos ng bagong taon. Kung nakabili na sila ngayon at nakautang na sila ngayon, baka wala daw sila ipambayad. Pangalawa, yung epekto din sa tauhan kasi syempre yung ilang sa mga manufacturer, ilang sa mga tindera, may mga tauhan din. So ano raw ang ipapang sweldo nila dito? Yun yung ilan sa mga daing nila. Pangatlo, hindi ba too late na daw? Kasi syempre, nagsisimula na sila magbenta at may ilan ang nakabili. So baka too late na daw kung ipatupad pa yan. Angela? Ano naman ang ginagawang security measures dyan, Shaila? Angela, pagdating sa hanay ng pulisya, araw-araw na silang nagbibisita o nagbo-monitor dito para tiyaking ligtas itong bilya ng paputok. Ngayon yung DTI, nakasama natin kanina, nagsimula na rin silang mag-inspeksyon dito sa bentahan. Ang tinitingnan nila kung mga rehistrado itong mga model at yung mga brand ng paputok. Tinitingnan nila yung pangalan, kung nakalagay doon sa listahan nila, pati kung may mga mark. Usually, kailangan tingnan ng mga consumers kung may PS mark paggawang Pilipinas or yung mga ICC mark na tulad ng ganito, paggawa naman sa abroad. Pwede mo rin siya i-verify gamit yung website at yung app ng DTI. So, tinitingnan nila ito kasi kung hindi raw dumaan sa kanila or walang mga ganitong mga pangalan ng manufacturer, pangalan ng model, pati ng mga sticker, hindi nila sigurado kung dumaan sa testing at kung ligtas ba ito pag ginamit na. Angela? Okay, lastly, Shaila, no, kung ikukumpara natin yung mga namimili nung nakaraang taon versus sa ngayon, ano, na same time, ano yung mas okay, yung last year o yung ngayon? Angela, iba-iba yung sinasabi ng mga tindera, pero generally sinasabi nila, mas marami daw nung nakaraang taon. Ang dagdag problema kasi nila, marami na rin nagbebenta ng mga paputok at pailaw malapit dito. So nakakaagaw din doon sa market, pati yung competition nila. Angela? Right, maraming salamat sa iyo, Shaila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.